Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Bangon, bangon, bangon na mga kigwars, kaya hapon na. Pamangon na mo. So ayan mga kigwars, kakarating ko lang from my work. Ayan, pagod, sobra pagod ako. Pagod ako today mga kigwars kasi napakainit, napaka-busy sa work ko mga kigwars today. So ayan, so ngayon mga kigwars, magluluto ako ng aming dinner today kasi uuwi na yung asawa ko at saka magpipick up ako ni Sarachan mga kigwar sa kanyang hoykowen, diba? So, lulutuan ko muna si Sarachan ng kanyang pagkain mga kigwars para pagdating namin dito, papakainin ko na siya, papaliguan, tapos early ko siyang patutulugin mga kigwars, yung i-change ko yung routine niya. So, mag-change ako ng routine ng baby ko mga kigwars. Kasi sometimes yung tulog niya mga kigwars, aabot ng 11:30. Sometimes, ang pinaka-late talaga mga kigwars, 12. Ayan, so gusto kong i-change yung routine ni Sarachan mga kigwars kasi para hindi mahirap sa akin, hindi rin mahirap sa kanya mga kigwars. So, ayan. So, kuha muna ako ng lulutuin ko para kay Sarachan. So, magluluto ako ng simple mga kigwars, dashi udon. So, dashi udon at saka lagyan ko ng tuna sardines or maguro sardines kasi meron akong nabili, di ba? 4 na lata ng sardines. So, mag-on muna ako ng... So, ito yung isasagol ko sa udon sardines ni Sarachan with dashi. Very simple yung kanyang pagkain. Pero, healthy naman to siya mga kigwars. Ayan. So, by the way, napakainit na dito sa amin, sa Osaka. 37 degrees Celsius na talaga mga kigwahers. Ano pa to? June pa to mga kigwahers, ha? 37 na siya. How much more? Maging July, August talaga mga kigwahers. Yun yung peak season ng summer. Aabot ng 40 degrees Celsius yung summer dito sa amin mga kigwahers. Sometimes nga it feels like 43, 45 degrees Celsius dito sa amin mga kigwahers. Ayan. So, dito kayo. So, dyan kayo. So, maglagay ako ng kaunting mantika. Mga kigwars, kumusta na kayo dyan? Parang hindi everyday nagpa-vlog ako sa inyo mga kigwars. Kumusta talaga ako. Ayan. So, naglagay na ako ng mantika. So, maglagay din ako ng sardines. Yung mahirap dito sa amin mga kigwars kapag summer is mainit talaga. Grabe yung init niya ha. June pa nga eh. Pero how much more kapag mag-August, July. Wala. Sobrang init talaga mga kigwars. Maglagay tayo ng paminta. And kaunting roasted garlic. Very dito lang pang palasa. Maglagay pala ako ng kaunting spinach. Para may gulay din siya mga kigwahel. Ayan. So, isang kumkum lang ng kamay ng sardines mga kigwahel. Ang sadya, spinach. Lagay na natin yung sardines. Three tablespoon of dashi. Ayan. 150 ml na water. And ngayon, kumukulo na yung ating sabaw ng ating udon. So, ilagay na natin yung udon noodle. Ayan. So, hatiin lang natin ito mga kigwahers. Hapatin natin 1/4. And ganito. Ayan. Ayan. So, just mix it para maghalo yung mixture natin, yung panglasa ng dashi sa noodle. So, maglagay ako ng very little sesame oil, pangpalasa, pangpaaroma. Ayan. So, ayan, luto na yung ating udon sardines. So, ngayon, magluluto ako ng aming dinner mga kigwars, gyudon with egg. So, ngayon, gagawa ako ng mixture. So, ayan, maglagay ako ng dashi. 8 tablespoon of dashi. 2, 3,
5, 6, 7, 8. 2 tablespoon of mirin, 1 tablespoon of sake, 2 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of brown sugar, 200 ml na water. At ilagay natin yung onion, 1 whole onion to mga kigwars, kinat ko na. Ayan. And ilagay natin yung karne, yung beef meat mga kigwars. Frozen to siya but it's okay. Anyway, maiinit naman to mga kigwars. Ay, ang importante masarap. Ayan, charot. And then takpan. Ngayon is naghuhugas ako ng mga pinggan sa mga chopping board na ginamit ko mga keywords para pagluto na yung ating karne, ilalagay na natin yung itlog. So while waiting for that mga keywords is sayang naman yung oras, diba, kapag hindi tayo maghugas ng plato. Para pag maluto na yung ating putahe, wala na din tayong huhugasin ng plato mga keywords kasi hinugasan na natin. So ganyan lang talaga, balance lang yung ating buhay mga keywords. Time management, ayan. Kasi after kong magluto, kukunin ko na si Sarachan mga kigwars sa Hoykowen. So, pagdating ko sa bahay, hindi na lang ako maghuhugas. Yung huhugasan ko na naman yung aming kinainan, aming dinner, ayan. So, ilagay ko muna to yung aking mga nagamit na mga condiments sa cabinet para hindi siya kalat ba, ayan. Tumatanda na tayo mga kigwars ba, yung ating yung bewang natin, yung balakang masakit na siya mga kigwars, bend. Ayan talaga ang buhay, so kailangan mag-exercise mga kigwars. Oh, diba? Exercise is the key. Charot, bita mga kigwars, naluto ko na yung pagkain ni Sarachan. Ang nanay talaga mga kigwars, from busy work, being a working mom, a housewife, and a mom. O, diba? And a mom. So, kailangan talaga yung time management mga kigwars kasi marami tayong ginagawa sa ating buhay. Unstoppable yung ating mga gawain sa pang-araw-araw natin na buhay mga kigwars. Kaya, dapat talaga na maging healthy tayo mga kigwars kasi isa lang yung ating katawan, diba? Kapag hindi din tayo mag-healthy living, marami pa tayong mga ginagawa sa ating buhay. Marami tayong mga trabaho na kakailanganin natin tapusin. Yung ating, ano ba yung tawag, nakalimutan ko, nablangko na naman ako mga kigwahers. Basta, hindi ko iisipin yung aking na-forget na mga, mga kigwahers, mga idea kasi masasakit yung ulo ko. Sign of aging na ba ito mga kigwahers? Anyway, maglinis muna ako ng banggirahan mga kigwahers. Banggirahan ba yung Tagalog ng banggirahan? Yung kitchen ba? Ano ba yung Tagalog ng banggirahan o kitchen? Hindi ko alam. Sa bago lang sa YouTube ko, Bisaya po ako mga kigwahers from Davao City. Ayan. From Davao City! From Philippines! Pilipina po ako mga kigwahers. Okay? Yan. Kailangan ko talagang kuskusin to para wala talagang mga alikabok, molds ba, na mangdidikit dito sa aking gripo. Gripo, okay? Yung Bisaya sa faucet is gripo. Ngayon is magluluto ako ng aming kanin mga kigwars kasi meron akong leftover konti. Kailangan kong dagdagan para hindi makulangan yung kain natin pag kakain na tayo. So, hugasan ko muna yung rice cooker. Ang init So, palamigin ko, paanohin ko muna ng tubig para humok siya ba paghugasan. Gahit pa man siya, need pa siyang humulan man mga kigwahers. Humulan ko muna siya. Ayan. Magluluto na tayo ng
rice kasi nahugasan ko na yung rice cooker mga kigwars. By the way pala, yung nabili naming rice is mura siya mga kigwars, very good. So hindi to yung rice na directly na lang lagyan ng tubig, hindi mga kigwars. Yun kasi mahal yun mga kigwars. So yung pinili ko is yung mura na bigas mga kigwars kasi ang bigas talaga dito mga kigwars sobrang mahal na. So ayan, yung chinos ko is yung mura siya mga kigwars, kaya pero huhugasan mo pa, ayan, but it's okay, walang problema. 1, 2, so 2 cups of rice yung aking lulutuin. Hugasan natin muna yung rice, ayan, ilagay ko muna to mga kigwars, kilisan ko muna yung rice. Kilis, ano ba yung Tagalog sa kilis mga kigwars? Basta 2 cups of rice, ang ratio ko is 2:3. Ayan mga kigwars yung cups ng water. Yung water is 3 cups. So, 3. Ayan. Okay. Tama lang talaga yung mga kigwars, yung ratio ko. Kasi sa atin, di ba, wala kasi yung ating sukat-sukat, di ba, salmona ng can yung ating, or salmona ng sardinas yung ating ginagamit, di ba, nung pangtakos ng bigas. So sa atin is, dito natin mini-measure yung ating rice, di ba, dito na linya. Yung dapat na linya, yung para sa tubig ng ating rice mga kigwars. Grabe no? Grabe talaga ka high-tech yung ating pamamaraan long time ago. Kahit ngayon, nadadala pa rin natin mga kigwars. Kasi tinuro pa yan ng mama ko, tapos tinuro pa sa mama ng mama niya, at tapos tinuro pa sa mama ng mama ng mama niya. Ganyan, di ba? napaka high-tech talaga mga kigwars. Iba talaga yung ating buhay, di ba? Noong unang panahon. Nakakamiss ba? So, ayan, ilagay ko na sa uga na siya. Uga na yung puwet ng rice cooker. Done! So, tingnan natin yung ating gyudon, mga kigwars. Okay. So, i-mix muna natin to. So, ayan. Kunti pang palambot ng ating karne, mga kigwars. And then, ilagay na natin yung ating itlog mamaya. So, kain muna ako ng saging while waiting for the gyudon na maluto siya para malagay natin yung itlog. So, kain tayo. Natatawa ako sa sarili ko mga kigwars kasi pagdating ko talaga sa bahay mga kigwars, hindi pa ako uupo niyan. Directly ako doon sa kitchen para mag-prepare ng aming panihapon. Yung aming kakainin mamaya mga kigwars. Especially meron akong baby, so kailangan ko talagang magluto mga kigwars ng maaga. Kapag maging parent ka na mga kigwars, mahirap siya pero masaya. Maraming mga pagsubok na darating pero titiisin natin mga kigwars, alang-alang lang sa pamilya, di ba? Yun. So, ayan, tingnan natin. Okay. Lagay na natin yung itlog. Just scatter lang natin. Ganyan. Ganyanin natin. And maglagay tayo ng green leaves mga kigwars na onion. Ayan. Ganyan lang, sa ibabaw lang. Ayan. And then, takpan natin. So, yun lang kasimple yung ating putahe for today's dinner mga kigwars. So, ayan. Napakasimple, bubrang sarap mga kigwars. Na-try nyo bang magluto ng gyudon mga kigwars? I-try nyo. Kasi napakasarap. Napaka-easy steps ng mga kigwars. Bili lang kayo ng beef, and then, itlog, tapos dashi. Yun. Mirin, sake, yun talaga yung ginagamit dito, mirin, sake, at saka dashi. And then brown sugar, yun, maghalo-halo lang. At soy sauce pala, ihalo-halo mo lang with the water, mixture ba? Lagay mo lahat together kasi bahalang magkarambula na diya sila sa sulod sa frying pan mga kigwars. Ang importante, maluto, masarap. O, di ba? So, ayan mga kigwars, luto na yung ating putahe. O, ito na yung aming dinner for today. Ayan, yung niluto ko kanina, gyudon, miso soup, udon sardines, nilagyan ko ng mayonnaise, salad,
Itadakimasu. Kain tayo mga kigwahers. Nandito na yung asawa ko at saka si Sarah Chan. Nakuha ko na kanina. Hi. Where's my fork? Kumain na siya ng yogurt mga kigwahers tapos yung aming ulam. Tingnan nyo namang mukha to. Where's my spoon? Done eating. So, i-end ko na yung vlog kasi papaliguan ko na din si Sarah Chan mga kigwahers. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Thank you so much. Sa wala pa nakasubscribe, please do subscribe. Hit notification bell para updated kayo sa aking next video na i-upload. Arigatou gozaimasu. Oyasumi nasai. Good night.